ang mansyon ng mga Sarmiento sa Forbes Park, isang mutya ng Manila na humihinga ng karangyaan at kapangyarihan, ay nilamon ng kaguluhan. Ang tila walang katapusang hiyaw ni Beatrice B. San Jose ang bumalot sa bawat sulok ng marinal na pasilyo. Sinisira ang payapa nitong katahimikan. Ang tinig niya, na karaniwan, ay mayabang at matinis, ay ngayoy puno ng matinding sakit, isang huni ng paghihirap na bumiyak sa hangin. Si Bea, na 2 buwan, nang mas maaga sa takdang panahon ng panganganak, ay ngayon ay nanlulumo sa sahig na marumol ng sala. Ang kanyang katawan ay pinipilipit ng hindi inaasahang panganganak. Ang mga kasambahay, na nakasuot ng kanilang uniforme, ay nagkalat sa paligid, ang kanilang mga mukha ay balot ng takot at pagkalito. May nagtakip ng bibig, may nagdasal ng tahimik, may tumayo lamang na naninigas, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Manang Fe, ang matandang mayordoma, na matagal nang naglilingkod sa pamilya Sarmiento, ay sinubukan ang lahat upang pakalmahin si Bea. Ang kanyang kumakalam na tinig ay pilit na inabot ang pusong balot ng kiro. Kunting tiis lang, binibini Bea. Bulong niya habang hinahaplos ang pawis na noon ng ginang, narito na ang tulong. Malapit na. Ngunit ang bawat salita ay tila bumabagsak sa bingi na tainga. At ang mga hiyaw ni Bea ay lalo lamang lumakas, kasabay ng kanyang pagpilipit. Sa gitna ng kaguluhang ito, mula sa loob ng kusina na mas mainit kaysa karaniwan, tahimik na lumabas si Elena Reyes, ang hamak na tagalinis, nakasuot ng kanyang kupas na aso at kulay. Abong uniforme. Ang kanyang presensya ay tila isang anino lamang, isang bahagi ng mga kasambahay na bihirang napapansin. Halos hindi umiiral sa mata ng mga nakatira sa Maranyang mansyon. Subalit, sa oras na yon, may kakaibang naganap. Ang kanyang mga mata, na karaniwan, ay malalim at malungkot, at laging umiiwas sa direktang tingin, ay ngayon ay matatalas, puno ng isang desisyong matagal nang natutulog. Ang kanyang tindig ay bahagyang tumuwid, at sa bawat hakbang niya palapit sa naghihirap na si Bea, tila unting lumabas ang isang tao na matagal nang ikinubli. Nang lumapit si Elena, nagtagpo ang kanilang mga mata ang naghihirap na si Bea at ang tahimik na si Elena. Sa kabila ng matinding kirot, ang pagmamataas ni Bea ay nanatiling buo, at ang kanyang mga salita ay lumabas na parang laso. Lumayo ka. Marumi, pulyo niya. Ang kanyang tinig ay halos nawawasak na sa paghihirap. Huwag kang lumapit sa akin at sa anak ko. Tumawag kayo ng doktor. Ngayon na. Ang mga mata ni Bea ay aapoy sa puwot. Tila mas kinasusuklaman niya ang presensya ni Elena kaysa sa sarili niyang sakit. Ang mga salitang yon ay tumama kay Elena, hindi sa unang pagkakataon, at tila nanggaling sa isang walang katapusang listahan ng mga insur. Subalit, sa pagkakataong ito, hindi niya pinansin. Ang kanyang isip ay walang naririnig, kundi ang tawag ng isang mas mataas na pangangailangan. Ang paggising ng isang instinct na matagal nang inilibing, ang instinct ng isang manggagamot na minsang namuhay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng walis at panlinis, ay ngayon ay naramdaman ang isang kakaibang kutitap, isang pagtabuhay ng mga sensasyon na matagal nang nakalimutan. Lumuhod siya sa tabi ni Bea na tila isang dalubhasa na nagsisimulang magsuri ng isang pasyente sa isang emergency room. Mabilis niyang tinasa ang sitwasyon. Ang balat ni Bea ay maputla, may marka ng matinding paghihirap, at ang dugo ay nagsimula ng umagos sa sahig na marmol, isang nakakagulantang na puralaban sa puti. Ang hininga ni Bea ay mababa at mabilis, at mayroong isang bagay sa kanyang paghuni at pagpilipit na nagpapahiwatig ng komplikasyon. Ang sanggol, na 2 buwan ng mas maaga, ay nasa panganib. Manang Fe, mainit na tubig, at malinis na tuwalya. Mabilis, ang tinig ni Elena ay hindi ang karaniwan niyang bulong. Ito ay malinaw, matatag,
at puno ng awtoridad na ikinagulat ang lahat ng naroron. Kayo! Pigilan ninyo si Bea. Hawakan ninyo ang ulo niya. Ang mga kasambahay na tila nalagay sa isang uri ng hypnosis ay agad na kumilos, sumusunod sa mga utos ni Elena ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila maintindihan kung bakit, ngunit ang tinig ng simpleng tagalinis ay may kakaibang kapangyarihan na humihimok ng pagsunod. Pinalingan ni Elena, si Bea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng katawan ng ginang. Umina ng malalim, binibinibe. Utos niya, ang kanyang tinig ay mas malambot ng ngunit puno pa rin ng matinding pangangailangan. Sa bawat paghilab, umina ka at umira. Ganyan, malakas. Kaya mo yan. Sa bawat salita, tila ipinagkaloob ni Elena ang lakas na kailangan ni Bea. Ang kanyang mga galaw ay tiyak, propesyonal, tulad ng isang bihasang doktor sa loob ng isang silid, operahan. Sa kanyang isipan balik ang mga mabilis na imahe, ang maliwanag na ilaw ng operating room pang malalanghap na amoy ng antiseptiko, ang matinis na tunog ng mga kaganitang medikal na tila musika sa kanyang taina noon. Isang matalim na sakit ang bumalik sa kanyang puso, ang sakit ng isang karerang nawala, ng isang buhay na nawasak. Ngunit sa sandaling iyon, ang sakit ay ipinagpaliban at ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pangangailangan na iligtas ang isang buhay. Nagsimula ang matinding laban. Si Bea, sa pagitan ng mga hiyaw, ay pilit na sumusunod sa mga utos ni Elena. Ang mga kasambahay ay nanatiling nakatayo, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Elena, ang tila kakaibang midwife na biglang lumitaw sa kanilang harap. Ang kanyang mga kamay, na matagal nang hindi umawak ng buhay, sa ganoong paraan ay gumalaw ng mabilis at kailangan niyang maging maingat. Ang sanggol ay premyo at si Bea ay nawawalan ng dugo. Walang sapat na gamit, walang kumpletong steril na kapaligiran, ngunit ang kaalaman ay nanatili sa kanyang utak. Ang kasanayan ay nasa kanyang mga kamay. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat paghihilab, ang bawat pag-air, ay tila isang walang katapusang sandali. Ang pawis ay tumulo sa noo ni Elena, at ang kanyang mga kamay ay nabalutan ng dugo. Ngunit hindi siya sumuko. Pinagtiisan niya ang pagtaas at pagbaba ng hininga ni Bea, ang kanyang mga hiyaw, at ang takot sa mga mata ng mga nakapaligid. Sa wakas, pagkatapos ng isang matinding isang maliit, marupok na katawan ang lumabas. Isang sanggol na lalaki. Siya ay payat, balat ay asul, puti, at wala siyang umiiyak. Isang nakakapanindig, balahibong katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pag-asa ay tila nawala. Ngunit hindi aksaya ng sandali si Elena. Walang aalinlangan. Agad niyang isinagawa ang neonatal resuscitation. Mabilis niyang pinunasan ang sanggol. Tinapik ang likod. At marahang minasahi ang dibdib. Ang bawat galaw ay puno ng kaalaman at desisyon. Ang buong silid ay nanatiling nakahinga. Ang bawat isa ay nagdarasal sa kanilang puso. Ang mga mata ni Manangki ay puno ng luha. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, isang mahinang iyak ang pumutol sa katahimikan. Mahina, ngunit puno ng pag-asa. Ang iyak ng isang bagong buhay. Isang kolektibong buntong, hininga ng ginhawa, ang bumalot sa buong silid. Maraming mata ang lumuluha, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang buhay ay nagtagumpay. Maingat na binuhat ni Elena ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagod, ngunit may kakaibang kagalakan. Ang maliit na bata ay nakahiga sa kanyang mga bisig, napakaliit, napakamarupok, ngunit buhay. Ang init ng balat ng sanggol ay tila gumising
sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pagmamahal, isang pagmamahal na nakalimutan niya ng matagal. Dahan, inabot niya ang sanggol kay Bea. Sa sandaling iyon, mayroong isang bahid ng pasasalamat sa mga mata ni Bea, isang malalim na pagpapahalaga sa buhay na kanyang hawak. Ngunit, tulad ng isang mabilis na pagbabago ng panahon, ang pagpapahalaga ay mabilis na napalitan ng kanyang nakasanayang pagmamataas. Nang sandaling iyon, si Miguel Sarmiento, ang fiancé ni Bea, ay humanghangmos na dumating sa sala. Ang kanyang mukha ay maputla sa takot. Ang kanyang buhok ay gulo. Tila tumakbo siya ng buong bilis mula sa kanyang opisina sa itaas. Nakita niya ang kaguluhan, ang dugo, at si Bea na hawak ang sanggol. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Bea. Niyakap sila ng mahigpit. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaligayahan at takot. Salamat sa Diyos, bulong niya. At pagkatapos ay binalingan si Elena. Maraming salamat, Elena. Maraming salamat. Utang na loob namin ang buhay ng anak namin sa iyo. Ang kanyang pasasalamat ay tapat, direkta, at puno ng damdamin. Ngunit hindi pa natatapos si Miguel. Mabilis na kinuha ni Bea ang atensyon. Inawalang niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Miguel, wika niya. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dating tono ng pagmamataas. Pilit na binabaliwala ang kabayanihan ni Elena. Halos hindi niya nagawa. Kailangan nating tumawag ng totoong doktor ngayon para siguraduhin na maayos ang lahat. Ang kanyang mga salita ay tila isang balde ng malamig na tubig. Pinapawi ang anumang init ng pasasalamat na maayon naramdaman ni Elena. Uminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagod, ngunit mayroong din isang bahid ng lumang sakit. Lumayo siya ng tahimik, bumalik sa kanyang sariling anino. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mga kamay. Ang pakiramdam ay napakapamilyar, nakakapanindig, balahibo. Ang amoy ng dugo, ang init ng katawan, ang sigaw ng isang bagong buhay, lahat ito ay nagpabalik sa kanya sa isang nakaraang matagal na niyang sinubukang kalimutan. Sa isang sulok ng silid, nakita ni Elena si Paulo Garcia, ang personal na chipper ng pamilya. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Ang kanyang mukha ay balot ng isang halo ng pagkabigla at matinding pag-aalala. Ngunit hindi lang ito simpleng pag-aalala tulad ng sa ibang mga kasangbahay. Ang mga mata ni Paulo ay nakatuon sa sanggol, may kakaibang kaba, isang uri ng pagkabalisa na tila nagtatago ng isang lihim. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagdulot ng isang matalim na pakiramdam ng pagdududa sa puso ni Elena. Isang hindi nais na pakiramdam na tila mayroong isang bagay na mali, isang bagay na nakatago sa ilalim ng lahat ng kaguluhan at pagtatagumpay na ito. Ang insidenseng ito na nagpakita ng kanyang tunay na kakayahan ay nagbukas din ng isang pintuan sa isang misteryong mas malalim kaysa sa kanyang sariling nakaraan. Ang alikabok ng kaguluhan mula sa panganganak ay tila humupa ngunit ang sariwang hangin ng pagbabago ay hindi umabot sa pakikitungo ni Beatriz P. San Diyos kay Elena Reyes. Sa halip na magkaroon ng kahit bahagyang pasasalamat o paggalang, lalo pang lumala ang pagmamataas ni Bea. Mas matalas ang kanyang dila, mas mabigat ang kanyang mga utos, at mas madalas ang kanyang pagpuna. Parabang ang pagliligtas ni Elena sa kanyang anak ay isang personal na paghamak, isang paalala na ang kanyang sariling kahinaan ay nabunyag sa harap ng isang hamak na kasambahay. Elena, hindi ba't sinabi ko na linisin mo ng maigi ang alpombra? Mayroon pa ring mancha doon. Bulag ka ba? Ang matinis na boses ni Bea ay bumabalot sa malawak na living room, habang nakaturo sa isang maliit na manso na halos hindi makita. Sa ibang araw, idadaan lang ni Elena
sa tahimik na pagtatrabaho ang ganitong mga insulto. Ngunit ngayon, may iba na. Ang kanyang mga mata, na dating yumuyuko bilang tanda ng pagpapakumbaba, ay nagtatagal ng bahagya sa mantsa. Pagkatapos, ay sa mukha ni Bea, bago tahimik na yumuko, upang tuparin ang utos. Hindi na ito ang lubos na pagsuko. Ito ay isang panlabas na anyo ng pagsunod, habang sa loob niya ay isang tahimik na pagmamasid ang nagsisimula. Ang panganganak ng sanggol ay hindi lamang nagbalik sa kanya sa kanyang nakaraan bilang manggagamot, kundi nagpakita rin sa kanya ng isang nakakagambalang bahid ng kawalan ng pag-ibig sa pagitan ng magulang at anak, isang damdaming hindi niya lubos maintindihan. Sa mga sumunod na araw, tila ginawa ni Bea ang lahat upang iparamdam kay Elena na siya ay isang labis na pabigat sa mansyon. Pinapagawa niya kay Elena ang mga pinakamababang gawain sa pinakamabigat na paraan, paglilinis ng banyo ng mga bisita pagkatapos ng isang malaking salo, paglampaso ng buong kusina, hanggang sa kumislap o pag-aayos ng mga luma at masikip na bodega sa gitna ng init ng tanghali. Sa bawat pagkakataon, may kasamang matalas na salita. Saan ka ba natuto ng ganyan, Elena? Para kang walang alam. O bilisan mo nga. Hindi ka ba nahihiya sa kabagalan mo? Kung minsan sadyang ginagawa niya ito sa harap ng ibang mga kasangbahay o ni Manangke, na tanging magagawa lamang ay ang makiramay sa pamamagitan ng isang sulyap o malungkot na pagbugtong. Inin niya. Ngunit sa bawat insulto, sa bawat paghamak, tila may isang bagay na unting lumilinaw sa isip ni Elena. Hindi na niya ito basta tinatanggap na lang. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, habang nakaupo si Elena sa kanyang maliit at simpleng kwarto sa likod ng mansyon, ang mga alaala ay nagsimulang magbalik. Tila mga agos ang ilog na pilit na dumadaan sa mga batong nakaharang. Ang amoy ng antiseptiko sa isang ospital, ang lamig ng mga bakal na kagamitan, ang nakasisilaw na ilaw ng operating room, lahat ng ito ay nagbalik. Siya ay si Dr. Elena Reyes, isang pangalan na minsan ay may bigat at paggalang sa mundo ng medisina. Sa edad na 39 ng taon, si Elena ay isa sa pinakamahuhusay na neurosurgeon sa Manila Prestige Hospital, isang institusyong kilala sa pagtanggap lamang ng mga piling pasyente at bihasang doktor. Ang kanyang mga kamay ay hindi lamang sanay sa paghawak ng walis, kundi sa paghawak ng scalpel na may katumpakan at kagalingan. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa medisina, sa pagliligtas ng buhay, sa pag-aaral ng bawat detalye ng katawan ng tao. Ang bawat tagumpay ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahang walang kapantay. Ang bawat pasyenteng gumaling ay patunay ng kanyang dedikasyon. Ngunit isang araw, ang lahat ay gumuho. Isang araw na inukit sa kanyang aala ng apoy at hinanakit. Isang pasyenteng maimpluwensya, isang politiko na kilala sa kanyang kapangyarihan at kayamanan ang dumaan sa kanyang operasyon. Ang operasyon ay matagumpay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng isang napakabihirang komplikasyon pagkatapos. Isang komplikasyong hindi nakita, hindi masisisi sa kahit sinong manggagamot. Isang komplikasyong nasa 1% lamang ang posibilidad. Ngunit dahil sa impluwensya ng pamilya, ng pasyente, at sa takot ng ospital na mawalan ng reputasyon at donasyon, kinailangan nila ng isang sakripisyo. At ang sakripisyo ay siya. Naaalala pa niya ang pakiramdam ng pagtataksil, ang pagkabigla ng tawagin siya sa opisina ng direktor, ang malamig at walang awa na mga mata ng mga abogadong nakapalibot sa kanya. Dahil sa iyong kapabayaan, Dr. Reyes, ang mga salitang iyon ay tila mga pananaksak sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang labanan. Nagbigay siya ng mga paliwanag, ang mga medical na pag-aaral
ng mga pruweba na walang kapabayaan. Ngunit ang media ay naunahan na ng pera at impluwensya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kapabayan. Ang bawat headline ay nagtataas ng tanong tungkol sa kanyang integridad. Ang bawat news report ay nagpapakita ng kanyang mukha na balot ng pagkadismaya at pagod na ipinipinta siya bilang isang walang pusong doktor na nagdulot ng kamatayan. Ang kanyang lisensya ay kinuha. Ang kanyang kredibilidad ay nawala. Ang kanyang karera, ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang mga kaibigan ay lumayo, ang mga kasamahan ay umiwas, at ang mga pasyente ay hindi na nagtitiwala. Ang dating Dr. Elena Reyes ay namatay sa mata ng mundo, sa sukdulang pagkadismaya at pagkawala ng pag-asa, nagpasya siyang kalimutan ng lahat. Iniwan niya ang mundo ng medisina, nagpalit ng pangalan, at naghanap ng isang buhay na walang nakakakilala sa kanya, isang buhay na kasing simple at kasing invisible ng isang tagalinis. Ang mansyon ng mga Sarmiento, isang lugar na puno ng kayamanan at kapangyarihan na siyang naging sanhi ng kanyang pagbagsak, ang naging kanyang kanlungan, isang mapait na paalala at isang lugar para sa kanyang pagpapahirat sa sarili. Ngunit ang panganganak ng sanggol ni Bea ang nagbago ng lahat. Ang pakiramdam ng isang buhay sa kanyang mga kamay, ang hamon ng pagliligtas, ang mabilis na desisyon, ang matagumpay na iyak ng sanggol, lahat ng ito may nagpabalik sa kanya, sa kanyang tunay na sarili. At kasama ng pagbabalik na iyon, isang bagong uri ng pagmamasid ang nagising. Hindi na lamang siya isang tagalinis. Siya ay isang taong may talas ng isip at instinct na matagal nang natutulog. Nagsimula siyang magbigay pansin sa mga detalye sa mansyon na dati ay hindi niya pinapansin o sadyang binabalewala. Ang mga maliliit na basag sa perpetong thakahanin ng pamilya Sarmiento ay nagsimulang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang una niyang napansin ay ang hindi pangkaraniwang pagiging pamilyar ni na Paolo at Bea. Hindi ito ang uri ng relasyon ng amo at empleyado. Mas malalim nito, mas personal. Madalas na nahuhuli ni Elena ang mga sulit ni na Paolo at Bea mabilis, ilihin, ngunit puno ng kahulugan. Isang sandali, habang naglilinis si Elena sa silong, nakita niya si Bea na naglalakad sa hardin, kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay bumulong, puno ng pagmamadali. Paolo, kailangan natin magkita. Sa lalong madaling panahon. Hindi ko na kaya ang ganito. Pagkatapos, isang oras lang ang lumipas, nakita niya si Paolo na tahimik na lumabas mula sa isang liblib na gate sa likod ng hardin, na tila galing sa isang klandestinong pagkikita. May mga pagkakataon ding habang naglalakad si Bea sa pasilyo, sinasadya niyang dumaan malapit kay Paolo habang ito ay naghihintay. Isang mabilis na pagdampi ng kamay, isang bahagyang pagtutok ng tingin, isang napakabilis na ngiti na agad nawawala. Ang mga ito ay mga maliliit na galaw na madaling hindi mapansin ng iba. Ngunit sa mata ni Elena, nasanay sa pagmamasid ng mga mikro, ekspresyon, at mga pahiwatig ng katawan sa loob ng operating room, ang mga ito ay mga senyales ng isang bagay na mas malalim. Mas madalas din si Paolo sa paligid ng mga pribadong lugar ni Bea ang kanyang silid, tulugan, ang kanyang personal na lounge kaysa sa nararapat para sa isang super. Ipapadala siya ni Bea sa mga walang kabuluhang gawain malapit sa kanyang mga silid, at madalas ay maririnig ni Elena ang mahihinang boses, anag, uusap sa loob. Isang hapon, habang naglilinis si Elena sa may-ari ng silid, tulugan ni Bea, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa sistema ng seguridad. Ang isa sa mga maliliit na CCTV camera na nakatuon sa pasilyo papalabas sa silid ni Bea ay tila hindi gumagana. Sa simula, inakala niyang ito ay isang simpleng aberya. Ngunit nang masusing tingnan niya ang unit, napansin niya ang isang bahagyang manitis na wire
na tila sadyang naputol sa isang paraang hindi halata. Ngunit sapat upang mapatigil ang paggana ng kamera. Hindi ito ang tipo ng sira na dulot ng simpleng kalumaan o aksidente. Ito ay isang uri ng paninira na nangailangan ng kaalaman at pag-iingat. Dahil sa kanyang background, alam ni Elena na ang ganitong klasing aksidente ay kadalasang sinasadya. Ito ay nagpatibay sa kanyang pagdududa. Bakit may gustong sadyang sirain ang kamera sa lugar na iyon? Isang gabi, habang nagpapahinga na ang buong mansyon at tanging ang mahihinang tunog ng hangin sa labas ang naririnig. Narinig ni Elena ang isang malambing na boses na nanggagaling sa silid ng sanggol. Si Bea. Kinakantahan niya ang sanggol. Ngunit ang awit ay kakaiba. Hindi ito ang mga karaniwang lullabies na naririnig sa radyo o sa mga nursery rhymes. Ito ay isang lumang kanta, isang tune na may malalim na hinig, tila isang katutubong awit na bihirang marinig sa model ng panahon. Nagtataka si Elena, ngunit hindi niya pinansin. Ngunit kinabukasan, habang naglilinis si Elena sa garahe, narinig niya si Paolo. Naglilinis ito ng kotse at habang ginagawa ito, tahimik siyang naghihimig. At ang himig na iyon ay ang kaparehong kanta na kinanta ni Bea sa sanggol noong nakaraang gabi. Isang matalin na pagkabigla ang dumaan sa katawan ni Elena. Hindi ito maaring magkataon. Ang awit na yan ay isang personal na kanta, hindi isang pangkaraniwan. Tano ang ibig sabihin nito? Mayroong isang malalim na koneksyon sa pagitan nina, Bea, at Paolo kaysa sa inaakala. Ilang araw pa ang lumipas, habang nagtatapon ng basura si Elena mula sa silid ni Bea. Napansin niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa isang papel at itinapon sa basurahan. Ito ay isang pulseras. Hindi ito ang uri, ang mamahaling alahas na karaniwang isinusuot ni Bea. Ito ay isang simpleng pulseras, gawa sa sinulid na makrame, na may maliliit na kahoy na beads. Napakapayak at lubos na hindi akma sa maranyang estilo ni Bea. Ngunit pamilya ito kay Elena. Naaalala niyang minsan ay nakita niya si Paolo na bumibili ng ganong uri ng mga hand-crafted na bagay sa isang maliit na palengke sa Divisoria, isang lugar na malayo sa Forbes Park. Bakit nasa basurahan ni Bea ang pulseras na ito? Bakit niya itinapon? Ang mga sari ng maliliit na insidente ay nagsimulang maging isang malaking palaisipan sa isip ni Elena. Ang mga sulyap, ang mga lihim na tawag, ang sinirang kamera, ang kakaibang lolady, ang simpleng pulseras, lahat ay tila itinuturo sa iisang direksyon. Ang sanggol. Hindi ba ito anak ni Miguel? Ang pagdududa ay naging isang matinding hinala. Ang damdamin ng hustisya na matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang pagkatao ay nagsimulang magising. Hindi na ito tungkol sa kanyang sariling paghihiganti, kundi sa paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang instinct bilang isang investigator na minsan ay ginagamit niya upang masuri ang bawat posibleng diagnosis ay bumalik. Nagsimula siyang mangalat ng ebidensya, tahimik at mainit, tila isang anino sa sarili niyang mundo. Sa bawat paglilinis, sa bawat pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin. Pinalikan niya ang mga security camera. Alam niyang hindi niya kayang ibalik ang mga sira, ngunit sinubukan niyang suriin ang sistema. Dahil sa kanyang kaunting kaalaman sa teknolohiya at ang matalas niyang isip, alam niyang mayroong mga cache o temporary files na naiwan sa memorya ng system bago ito tuluyang masira. Lihim niyang inaccess ang main server ng security system mula sa isang lumang computer sa storage room, isang computer na inakala ng lahat ay sira na. Kinubol niya ang mga oras na dapat ay tulog na siya. Pilit na
Retrieve ang mga fragment ng data. Mahirap. Malabo ang mga imay. Pixelated. Ngunit sapat upang magbigay ng mga pahiwatig. Nakita niya ang malabong hugis ni Nabia at Paolo sa mga pasilyo sa mga oras na dapat ay wala sila doon. Ang kanilang mga anino ay magkadikit na tila nagkikita ng lihim. Ito ay hindi sapat upang maging matibay na ebidensya. Ngunit sapat upang patunayan ang kanyang hinala. Nagkaroon din si Elena ng isang maliit na notebook, kasing laki ng kanyang palag, na itinago niya sa ilalim ng kanyang kutsyon. Sa bawat araw, isinusulat niya dito ang mga obserbasyon. October 11, Sampto, Bia kausap Polo sa telepono, boses bulong, Aldin. October 13, siya ma'am, Paolo lumabas sa likod ng hardin. October 15, Pitong, Bia kinanta ang kakaibang lul. October 16, 8, Paolo naghimig ng parehong kanta sa garahe. Ang bawat salita ay isang basag sa dingding ng kasinungalingan. Isang araw, habang naglilinis ng kotse ni Paolo, napansin ni Elena ang isang receipt na nakalagay sa compartment ng kotse. Ito ay mula sa isang tindahan ng alahas sa Divisoria, isang botiko na nagbibenta ng mga handcrafted na pulseras tulad ng nakita niya sa basurahan ni Bea. Ang petsa ay ilang linggo bago ang panganganak. At sa likod ng resibo, mayroong isang maliit na sulat, kamay, para kay Bea. Ang sulat, kamay, ay kapareho ng kay Paolo, na madalas niyang nakikita sa mga listahan ng groceries na ibinibigay sa kanya. Hindi atubili si Elena. Lihim niyang kinuha ang resibo. Itinago sa bulsa ng kanyang uniforme. Ito ay isang matibay na ebidensya. Ang huling bahagi ng kanyang plano ay ang pinakamapanganib. Kailangan niya ng dinasample mula sa sanggol at mula kay Bea. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Bea at ang sanggol at kabala ang mga kasambahay sa kanilang mga gawain, dahang pumasok si Elena sa silid ng sanggol. Ang kanyang puso ay kumakabog. Maingat niyang kumuha ng ilang hibla ng buhok mula sa una ng sanggol, at pagkatapos ay mula sa una ni Bea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag. Gamit ang kanyang kakaunting ipon at ang isang contact mula sa kanyang nakaraan, isang dating lab technician na matalik niyang kaibigan at nagtitiwala sa kanya, lihim niyang ipinadala ang mga sample sa isang pribadong laboratorio. Hindi ito madali. Kinailangan niya pang pumunta sa isang malayo at liblib na lugar upang hindi siya makita. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang matinding panganib. Ngunit ang pangangailangan na malaman ang katotohanan ay mas matindi. Ang paghihintay sa resulta ay parang isang walang katapusang pagdurusa, ngunit alam niyang malapit na siyang malaman ang sikreto na matagal nang nakatago sa loob ng mga pader ng mansyon ng mga Sarmiento. Ang lihim na ito ang magpapalaya sa mga nakakulong at magtatago sa mga nagtatago. Ang nakakapigil, hiningang paghihintay ay nagtapos nang dumating ang sobre. Payak lang ito, puti, at may selyo ng pribadong laboratorio. Ngunit ang bigat nito ay tila naglalaman ng lahat ng lihim at katotohanan na matagal nang nakakubli sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento. Inabahan si Elena habang hawak ang sobre. Ang mga kamay niya, na minsang humawak ng buhay at kamatayan sa operating room, ay nanginginig ngayon sa pag-aalinlangan. Hindi niya ito agad binuksan. Sa halip, inilapag niya muna ito sa kanyang maliit na lamesa sa kwarto at umupo sa gilid ng kanyang kama. Pinakalma ang sarili. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi lamang sa takot kundi sa isang uri ng pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay.
Uminga siya ng malalim, at dahang binuksan ang sobre. Ang mga mata niya ay naglakbay sa bawat salita, sa bawat numero, hanggang sa marating niya ang pinakamahalagang bahagi, ang conclusion. Hindi siya nagulat. Sa loob niya, alam na niya. Ngunit ang makita ito sa nakasulat, ang makita ang siyentipikong patunay, ay nagdulot pa rin ng matinding epekto. Ang resulta ng dina ay walang pag-aalinlangan. Si Paolo Garcia, ang biologikal na ama ng sanggol. Ang dugo ay talagang mas malapot kaysa sa tubig, at sa pagkakataong ito, hindi ito ang dugo ng mga sarmiento. Ang pagpapatpunay na iyon ay nagbigay kay Elena ng isang kakaibang lakas. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng katarungan. Hindi lamang para kay Miguel, kundi marahil sa isang makasagisag na paraan, para na rin sa kanyang sarili. Kailangan niyang harapin si Paolo. Sa kanyang isip, binalangkas niya ang bawat akbang, bawat salita. Napili niya ang garahe bilang lugar ng kanilang paghaharap. Ito ay isang lugar na madalas na walang tao, at ang amoy ng gasolina, langis, at guma ay tila sumasalamin sa madilim at maruming katotohanan na nakatago. Pagkatapos ng hapunan kinagabihan, nang patapos na ang lahat ng mga kasabahay sa kanilang mga gawain, pinuntahan ni Elena si Paolo. Nakita niya itong aayos ng makina ng isa sa mga kotse, ang kanyang mga kamay ay puno ng glasa. Paolo, ang tinig ni Elena ay kalmado, ngunit may bigat na ikinagulat niya. Nagulat si Paolo, at mabilis na lumingon. Ang kanyang mga mata ay naliit sa pagtataka. Ano yon, Elena? Anong niya? Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Elena na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Kailangan nating mag-usap. Ngayon. Sa garahe. May kailangan akong ipakita sa iyo, diretsyong sabi ni Elena, walang halong pag-aalinlangan. Ang kanyang tingin ay matalin, at alam ni Paolo na hindi ito bastang usapan. Tila may isang malaking batong humarang sa kanyang lalamunan. Hindi siya makatanggi. May naramdaman siyang nakakapanindig, balahibong takot. Pumunta sila sa isang liblib na sulok ng garahe sa likod ng lumang sul. Ang dilim at ang mga anino ay tila nagdagdag ng bigat sa kapaligiran. Kinuha ni Elena ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Binuksan ito at inilagay nang hindi niya napapansin sa isang gilid kasama ng iba niyang gamit sa paglilinis. Huminga siya ng malalim. Paolo, alam ko ang totoo. Simula ni Elena, ang kanyang tinig ay malinaw sa gitna ng katahimikan. Namutla si Paolo. Anong totoo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pilit siyang mamiti. Isang pagtatangka na hindi nagtagumpay. Huwag ka nang magkunwari, Paolo, sabi ni Elena, at dahang inilabas ang mga ebidensya mula sa kanyang bag. Una, ang resulta ng dina. Ang sanggol. Hindi siya anak ni Miguel. Siya ang anak mo. Nang makita ni Paolo ang papel, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang pagtatangi, ang takot, ang pagsisisi, lahat ay bumalot sa kanyang mukha. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang sumabog na gulong. Sinubukan niyang agawin ng papel, ngunit mabilis na inilayo ni Elena. Akala mo ba, hindi ko nakita? Ang mga lihim na tingin, ang mga bulong sa telepono, ang pagkasila ng kamera sa pasilyo ni Bea, patuloy ni Elena, at isa niyang ipinakita ang mga malabong kuha mula sa pekawrin niyang data ng CCTV. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang makita ang dalawang anino na magkadikit na tila nagtatago.
Ito. Ikaw at si Bea. Sa mga oras na dapat ay tulog na ang lahat. Sa mga oras na walang nakakakita. Akala ninyo. Ang mga kuha ay tila mga suntok sa dibdib ni Paolo. Hindi niya kayang depensahan ang sarili. Ngunit hindi pa. Tapos si Elena. Inilabas niya ang resibo mula sa tindahan ng alahas sa Divisoria na may nakasulat na para kay Bea at ang pulseras na nakita niya sa basurahan. At ito. Isang simpleng pulseras na regalo mo kay Bea. Ang pulseras na itinapon niya na parang basura dahil hindi ito akma sa kanyang pangalan at kayamanan. Ang kanta. Ang lulebi na kinanta ni Bea sa sanggol. Ang kanta na narinig ko nang hinihin mo sa garahe. Lahat ng ito, Paolo, lahat ay itinuturo sa'yo. Wala ka nang maitatago. Sa bawat pilaso ng ebidensya, tila unting lumiliit ang mundo ni Paolo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang pagtatangit ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Lumungod siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka at nagsimulang umiyak. Ang kanyang mga luha ay nagdulot ng putik sa grasa sa kanyang mga kamay. Totoo. Totoo ang lahat. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng bighati. Si Bea ang nagsimula ng lahat. Nangako siya ng isang mas manghusay na buhay kay Elena. Sabi niya, pagod na siya sa lahat ng pressure ng mga Sarmiento. Sabi niya, kung magkakasama kami, magiging masaya kami. Na magiging mayaman din ako. Minahal ko siya, Elena. Mahal ko si Bea. At ang sanggol, tanong ni Elena, ang kanyang puso ay nabibigatan. Natatakot ako. Natatakot akong mawala ang anak ko. Pinilit ako ni Bea na manahimik. Pinantaan niya ako na sisirain niya ang buhay ko kung may sinabi ako. Siya rin ang utos na sirain ang kanara. Sabi niya, walang makakaalam. Siya ang nagplano ng lahat. Patuloy ni Paolo. Ang kanyang mga salita ay tila mga bulong mula sa impyerno. Pero ako, ang ama. Ang anak ko, ang nasa panganib. Ano na ang mangyayari sa amin? Ang panginginig ng boses ni Paolo, ang kanyang pag-iyak at ang kanyang buong pagkasira ay nagpatunay sa lahat. Tahimik na pinakinggan ni Elena ang bawat salita. Ang recorder ay patuloy na gumagana. Kinokolekta ang bawat hininga, bawat pag-amin. Ang kanyang puso ay nahatid. Ang guide sa panlililang ni Bea ay nakikipaglaban sa awa para sa pagmamahal ni Paolo at sa kalagayan ng inosenteng bata. Ngunit ang katotohanan ay kailangang lumabas. Nang matapos si Paolo sa kanyang pag-amin, tumayo si Elena. Salamat sa katotohanan, Paolo, sabi niya. Ngayon, kailangan kong gawin ang nararapat. Umalis siya. Iniwan si Paolo sa dilim. Ang kanyang sarili ay nababalot ng takot at pagsisisi. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagpa siya si Elena na harapin si Miguel. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Alam niyang sisirain niya ang mundo ni Miguel. Ngunit ang pagtatago ng katotohanan ay mas malaki, pangkasalanan. Pumili si Elena ng oras kung kailan si Bea na madalas na nasa labas para sa kanyang mga social gathering. Pinuntahan niya si Miguel sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga aklat at mga antigo, sumasalamin sa kanyang paggalang sa tradisyon at kasaysayan. Ang araw ay sumasaring sa malalaking bintana, ngunit ang kapayapaan ng silid ay malapit ng gumuho. Ginoong Miguel, sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit matatag. Inangat ni Miguel ang tingin mula sa kanyang mga papeles
Ang kanyang mukha ay balot ng pagtataka. Elena, may problema ba? May nangyari ba kay Julian? Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala para sa kanyang anak. Kailangan nating mag-usap. Masinsinan, sagot ni Elena at dahang isinara ang pinto. Nakita ni Miguel ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Elena. Napansin niya ang sobre sa kamay nito at ang pamilyar na kaba na naramdaman niya mula pa noong panganganak ay bumalik. Ano iyon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagiging mas seroso. Umiga ng malalim si Elena. Miguel, may kailangan kang malaman tungkol kay Bea at sa sanggol. Dahang inilabas ni Elena ang mga ebidensya. Ang ulat ng namuna. Ito ang resulta ng DNA test. Ang sanggol ay hindi mo anak, Miguel. Sa simula, hindi naintindihan ni Miguel ang sinabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagkalito. Anong pinagsasabi mo, Elena? Julian ay anak ko. Huwag kang magbiro ng ganyan. May galit sa kanyang boses. Isang galit na galing sa pagtatani at takot. Sana ay biro lang ito, Miguel, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ngunit ang agham ay hindi nagsisinungaling. Inilapag niya ang papel sa lamesa, itinuro ang mga numero at mga pangalan. Si Paulo Garcia. Siya, ang biological na ama. Nang makita ni Miguel ang pangalan ni Paulo at ang mga detalye ng dina, tila uminto ang mundo niya. Ang kulay sa kanyang muka ay nawala, napalitan ng puti, tila isang estata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding sakit at pagtataksil. Hindi ito totoo, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Niloloko mo ako, Elena. Naway niloloko ko lang po kayo, Miguel, sabi ni Elena at dahang ipinakita ang iba pang ebidensya. Ang mga malabong kuha mula sa CCTV, ang mga petsa, at oras ng mga lihim na pagtatagpo ni Bea at Paolo. Ang mga tala ng mga tawag, ang resibo, ang kwento tungkol sa lulady at pulsas. At sa uli, inilabas niya ang recorder. At ito, ang amin ni Paolo. Mismo, sa kanyang sariling bibig. Narinig ni Miguel ang tinig ni Paolo. Ang kanyang ang kanyang pagtukoy kay Bea. Ang bawat salita ay tila mga suntok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pagmamahal, ang tiwala, ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang kinabukasan, lahat ay naging abo. Si Bea, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwaan niya, ay niloko siya. At ang sanggol na inakala niyang sarili niyang dugot laman. Umalis si Elena. Iniwan si Miguel na iisa sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang tahimik na iyak ni Miguel ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Elena sa buong buhay niya. Kinagabihan, ang tensyon sa mansyon ay nararamdaman sa bawat sulok, tila isang mabigat na ulat na bumabalot sa lahat. Pumalik si Bea mula sa kanyang sociality event, masaya at kampante, walang kaalam. Alam sa bagyo na naghihintay sa kanya. Hinarap siya ni Miguel sa malaking sala. Ang ilaw mula sa chandelier ay nagnining sa kanilang mga mukha. Ngunit ang init ng liwanag ay hindi kayang pasinaya ang lamig ng tensyon. Si Miguel, na karaniwan ay kalmado at masayahin, ay ngayon ay parang isang bagyo na handang sumabog. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga,
ngunit puno ng matinding galit at sakit. Pia, kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malanig at matalin. Isang boses na hindi pa narinig ni Bea mula sa kanya. Nagulat si Bea. Miguel. Bakit? May problema ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya. Ang kanyang tono ay puno ng pagtataka. Ngunit mayroong bahid ng kaba. Alam ko na, Bea. Alam ko na ang lahat, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Halos sumutok ang mga ugat. Ngunit si Bea, na isang dalubhasa sa pagtatago ng kanyang tunay na sarili, ay agad na nagpalabas ng kanyang pinakamahusay na paggana. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkalito at pagkatapos ay pagtatangi. Anong anam mo? Miguel, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ang nangyayari? Nagkunwari siyang umiyak. Ang kanyang mga mata ay agad na naglaglag ng luha. May nagsinungaling ba sa'yo? May gusto bang sirain? Ayo. Igilan mo ang pag-arte, Bea, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos sumabog. Hindi mo na ako maloloko. Inilapag niya sa mesa ang lahat ng ebidensya, ang ulat ng dina, ang mga kuha mula sa CCTV, ang resibo, at ang recorder. Ang sanggol. Si Julian. Hindi siya anak ko. Anak siya ni Paolo. Nang makita ni Bea ang mga ebidensya, lalo na ang recorder, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang pag-arte ay nawala, napalitan ng matinding takot at galit. Narinig niya ang boses ni Paolo, ang kanyang buong pag-amin. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Hindi, mga kasinungalingan yan. Ginaya lang yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis, puno ng desperasyon. Sinubukan niyang itago ang katotohanan. Ngunit nang inilabas ni Miguel ang lahat, nang walang natira para sa kanya upang itago, unti siyang bumagsak. Wala ka ng matatakbuhan, Bea. Narinig ko mismo ang boses ni Paolo. Nakita ko ang mga ebidensya, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding sakit. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawa ito sa amin? Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pagtanggi at pagtangis, bumagsak si Bea. Hindi na niya kayang magkunwari. Ngunit ang kanyang pag-amin ay hindi nagdala ng pagsisisi. Sa halip, ito ay puno ng pagmamataas at pagtatangi. Ano ngayon? Kung totoo, ikaw ang may kasalanan dito, Miguel. Palagi kang abala sa iyong trabaho, sa iyong pamilya. Hindi mo ako binibigyan ng atensyon. Ang buhay na ito sa mansyon, puro paimbabaw. Gusto ko lang ng masaya at malayang buhay. Gusto ko lang ng seguridad at kaligayahan. Ang bawat salita ay tila isang balde ng malamig na tubig. Hindi siya nagsisisi. Siya ay nagtatangi. Ang gusto mo lang ay pera at posisyon, Bea. Hindi ako, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nalalanig. Ang huling bahagi ng kanyang pagmamahal ay tuluyan ng namatay. Ang kasal natin ay tapos na. Tapos na ang lahat. Tumayo si Bea. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang ina ng iyong anak. Hindi mo ako basta itatapon. Hindi siya anak ko, matigas na sabi ni Miguel. Ang kanilang relasyon ay tuluyan nang gumumo sa gitna ng sigawan, luha at matinding pagtataksil. Ang mga kasangbahay na nakarinig ng lahat mula sa malayo ay tanging magagawa lamang ay ang yumuko ang ulo sa tighati. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong balita ang bumalot sa mansyon. Oras na para basahin ng huling habilin ni Don Julian Sarmiento, ang ama ni Miguel, na pumanaw ilang buwan na ang nakalipas dahil sa kanyang sakit.
Ang pagbabasa ng huling habilin ay isang tradisyon sa pamilya. Sarmiento, isang formal na okasyon na kadalasang puno ng pagdarasal at paggalang. Ngunit ngayon, ang tensyon ay mas mabigat pa sa pagluluksa. Tipon ang pamilya Sarmiento sa malaking library, ang kanilang mga mukha ay balot ng solemnidad. Naroroon si Miguel, na may balat na halos puti, at si Bea, na may mga mata na pula at namamaga. Ngunit pilit na nagtatago sa likod ng isang maskara ng pagtatangi. Naroroon din ang mga tiyuhin, tiyahin, at mga pinsan. Lahat ay iisip kung ano ang nilalaman ng huling habilin ng matandang patriarka. Tahimik na tumayo si Elena sa isang sulok, kasama ang iba pang mga kasambahay. Inutusan ni Manang Kid na saksihan ng kaganapan. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi lamang bilang isang kasambahay, mayroong isang kurot ng kaba sa kanyang dibdib, na tila may isang malaking lihim na malapit ng mabunyag. Ang abogado ng pamilya, si Ate Ramirez, isang matandang Ginoo na may mahabang buhok at makapal na salamin, ay nagsimulang basahin ang dokumento. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas sa gitna ng katahimikan. Sa simula, ang nilalaman ng huling habilin ay karaniwan, ang pagpapamana ng mga arian, ang pagtatalaga ng mga tagapamahala para sa mga negosyo ng pamilya. Ngunit pagkatapos, lumiko ang abogado sa isang pahina at ang kanyang boses ay biglang naging mas seryoso. At ngayon, may isang mahalagang bahagi na ipinapahayag ni Don Julian Sarmiento na humihingi ng matinding atensyon at paggalang mula sa lahat ng naroroon, simula ni Ate Lanilet. Ang lahat ay nakahinga ng malalim. Aking mga mahal na pamilya, alam kong ang aking mga huling salita ay magdudulot ng pagtataka sa ilan. Ngunit ang katotohanan ay kailangang lumabas para sa kapakanan ng pamilya at para sa katarungan. Nagpatuloy si Ate Ramirez, at ang kanyang mga salita ay tila mga bot ng kidilat na tumatama sa silid. Matagal ko nang nalalaman ng nakaraan ni Elena Reyes, basa ni Ate Ramirez, at sa mga salitang iyon, tila huminto ang mundo ni Elena. Ang lahat ng mga mata ay lumiko sa kanya, ang iba ay may pagtataka, ang iba ay may pagdududa. Si Dr. Elena Reyes, na minsan ay isang mahusay na neurosurgeon, ay naging biktima ng isang malalim na kawalan ng katarungan. Sa loob ng maraming taon, lihim bakong nangalap ng mga ebidensya na nagpapatunay na siya ay binalangkas at pinagbintangan sa isang krimen na hindi niya ginawa. Ang mga pamilya ay nagbulungan, gulat, at pagtataka ang bumalot sa kanilang mga mukha. Si Miguel ay nakatitig kay Elena. Ang kanyang isip ay nagproseso ng lahat ng impormasyon. Si Bea, na nakikinig sa lahat, ay tila nakalimutan ang lahat ng kanyang problema, at ngayon ay nakatitig kay Elena na may matinding takot at galit. Ang mga dokumentong ito na aking ipapamahagi sa inyo ay naglalaman ng mga bagong patunay, mga saksing hindi nakapagpatotoo noon, at mga ulat ng mga eksperto na nagpapatunay sa kanyang kawalang sala. Patuloy ni Ate Lanelas. Kaya, sa pamamagitan ng aking huling habilin, si Elena Reyes ay ganap na binubuhay ang kanyang pangalan, ang kanyang karangalan, at ang kanyang lisensya sa medisina ay dapat na maibalik sa lalong madaling panahon nang walang pag-aalinlangan. Ang mga luha ay lumandas sa mukha ni Elena. Ito ang sandaling pinangarap niya, ang sandaling akala niya ay hindi na darating. Ang katarungan, ang pagpapanumbalik ng kanyang pangalan, ang pagbabalik ng kanyang pagkatao. Bukod dito, patuloy ni Ate Ramirez, aking ipinapamana ang isang malaking pondo mula sa Sarmiento Foundation upang magtatag ng isang bagong proyektong palipunan, isang komunidad na klinika at sentro ng suporta para sa mga kababaihan at bata na nangangailangan, partikular sa Tondo, Manila. Ang mga mata ng pamilya
ay nalaki sa pagtataka. Ito ay hindi inaasahan. At para sa proyekto na ito, ang tinig ni Ate Ramirez ay mas naging matatag. Aking hinihiling at inaatasan si Dr. Elena Reyes na maging pinuno at direktor ng proyektong ito. Sa kanyang dedikasyon, sa kanyang talino, at sa kanyang karanasan sa pagdurusa, alam kong siya ang pinakamahusay na makakapamahala at makakapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa kanya, ipinagkakaloob ang buong kapangyarihan sa pagpapatakbo ng proyektong ito. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang narinig. Ito ay hindi lamang pagpapawalang sala. Ito ay isang bagong simula, isang bagong layunin, isang pagkakataon upang gamitin ang kanyang mga talento para sa kabutihan. At para naman kay Bitray sa Diyos, ang tinig ni Ate Ramirez ay naging matalas, at ang lahat ay napalingon kay Bea. Kung ang kasal kay Miguel Sarmiento ay hindi matutuloy, o kung ito ay mawawala dahil sa anumang kapabayaan o panlilinlang na nagmula sa kanyang panig, siya ay hindi makakatanggap ng anumang mana mula sa pamilya Sarmiento. Ang lahat ng mga ariyan na nakatalaga sa kanya, ay automatikong ililipat sa Sarmiento Foundation para sa proyektong panlipunan. Ang mga mata ni Bea ay nanlaki sa matinding takot at galit. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang pinangarap, lahat ay nawala. Ang kanyang mukha ay namutla at tila gumuho ang kanyang katawan. Ang inaasahang twist na ito mula sa namatay na Don Julian Sarmiento ay nagpatunay na ang matanda ay matalino at mapagmasid hanggang sa huling hininga. Alam niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. At sa huling pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at paghahanap ng katarungan. Ang mansyon ng mga Sarmiento, na matagal nang nagtagon ng mga lihim at kasinungalingan, ay sa wakas ay nabuksan. At sa gitna ng pagtasira, mayroong isang asa na isinilang. Ang tahimik, ngunit nakabibinging paghaharap ay tapos na. Ang mga salita ni Don Julian, na inukit sa kanyang huling habilin, ay umalingaw pa rin sa buong mansyon ng mga Sarmiento, na parang isang nagbabagang silyo ng hustisya na sumunog sa mga kasinungalingan at nagliwanag sa katotohanan. Ngayon, ang bigat ng katotohanan ay nakasampa sa mga balikat ni Miguel Sarmiento na tila isang malaking bato na handang dumurog sa kanyang puso. Naiwan si Miguel sa kanyang opisina, ang mga labi ng pagkabigla at pait ay bumabalot sa kanyang mukha. Ang mga dokumentong nagpapatunay sa panlilinlang ni Bea ay nakakalat sa kanyang mesa. Bawat papel ay tila isang balang tumama sa kanyang pagkatao. Ang boses ni Paolo, sa recorder, ay patuloy na umalingaw sa kanyang isipan. Isang paalala ng pagtataksil na inakala niyang hindi niya kailanman mararanas. Ang kanyang mundo, na binuo sa pundasyon ng pagtitiwala at pagmamahal, ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Ito pa'y isang sugat sa kanyang pagmamataas, sa kanyang puso, sa kanyang buong pagkatao. Paano niya hindi nakita? Paano siya nabulag ng ganito? Ang mga tanong ay walang tigil na bumabalik sa kanyang isipan, na parang mga martilyo na walang awa. Ngunit sa gitna ng matinding sakit at galit, mayroong isang maliit na tinig, isang bulong ng asa na nagmula sa loob ng kanyang puso. Ito ay ang tinig ng kanyang ama, si Don Julian, na nagtanim ng pagmamahal sa pamilya at katarungan sa kanyang puso. At pagkatapos, ang imahe ng sanggol, si Julian na maliit, ay sumagi sa kanyang isipan. Pumunta si Miguel sa silid ng sanggol. Ang maliit na bata ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyong. Ang kanyang mukha ay inosente at payapa. Sa mga sandaling iyon,
Tila ang lahat ng sakit at galit ay nawala. Tiningnan ni Miguel ang sanggol, ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanap. Ang maliit na ilong, ang bilog na pisngi, ang marupok na paghingawalang bakas ng panlilinlang sa bata. Siya ay inosente, walang alam sa lahat ng gulong nangyari. Isang biktima lamang siya ng mga maling desisyon ng matatanda. Julian, bulong ni Miguel, ang kanyang tinig ay nanginginig. Dahan niyang inabot ang kanyang kamay, at marahang hinaplos ang pisngi ng sanggol. Ang init ng balat ng bata ay tila nagpalambot sa kanyang puso. Ang dugo. Hindi siya galing sa kanyang bugo. Ngunit ang pagmamahal. Ito ba ay mas matimbang kaysa sa dugo? Pinalikan niya ang mga salita ng kanyang ama. Si Don Julian ay isang taon ng prinsipyo, isang tao na pinahahalagahalang katarungan at kabutihan. Kung si Don Julian ay handang magtiwala kay Elena, na isang estranghero, upang ibunyag ang katotohanan, kung gayon ay may mas malalim pa sa buhay, kaysa sa mga nakasanayang patakaran ng lipunan. Ang kanyang ama ay nagplano ng matagal, hindi lamang upang ilantad si Bea, kundi upang makahanap ng isang taong may tunay na integridad. At sa proseso, isang inosenteng buhay ang nalikha. Ang puso ni Miguel ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang isip ay nag-iisip. Kung itatakol niya ang bata, ano ang mangyayari kay Julian? Siya ay magiging isang biktima ng pangungutya, isang bata na walang kinabukasan sa lipunan. At si Paolo, siguradong itatakwil din ni Bea ang bata. At si Paolo ay hindi kayang magbigay ng maayos na buhay para sa bata. Ang ideya ng iwan sa inosenteng sanggol na ito, sa isang walang katiyakang kinabukasan, ay nagdulot ng mas matinding sakit kaysa sa kanyang sariling nasirang pagmamataas. Hindi, bulong niya. Hindi ko ito magagawa. Hindi ko itatakwil ang isang inosenteng bata. Iyon ang sandali na nagbago ang lahat. Ang desisyon. Isang desisyong higit pa sa dugo, higit pa sa pagmamataas, higit pa sa sakit ng pagtataksil. Ito ay isang desisyon ng ibig, ng habag, ng tunay na kahulugan ng pamilya. Kinuha ni Miguel si Julian sa kanyang mga bisig, at iniyakap ng mahigpit. Ang maliit na bata ay nagising, at dahang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng silid. Julian, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng matinding damdamin. Ikaw ang anak ko. Hindi man kita dugo, ngunit ikaw ang anak ko sa puso. At ipinapangako ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Mamahalin kita, poprotektahan kita, at ibibigay ko sa iyo ang kinabukasan na nararapat sa iyo. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang pangako sa bata, kundi isang pangako sa kanyang sarili at sa alaala ng kanyang ama. Ito ay isang pagkilala sa isang mas mataas na uri ng ibig. Isang ibig na bumabalot sa lahat ng pagtataksil at sakit. Ang kanyang pagmamahal ay lalampas sa dugo at mga formalidad. Sa sumunod na araw, ang buong mansyon ay nakasaksi sa pagbagsak ni Bea. Ang kanyang pagmamataas na matagal nang naging kanyang baluti ay tuluyang naduro. Sa ilalim ng mga utos ni Miguel at ng pagtalima sa huling habilin ni Don Julian, pinalaya siya sa mansyon ng mga Sarmiento. Ang mga kasambahay, na matagal nang naging saksi sa kanyang pagmamataas at kalupitan, ay tahimik na nakatayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng saring damdamin ng awa, galit, at isang uri ng katawan. Si Bea, na nakasuot ng isang mamahaling damit, ngunit may mukha na balot ng galit at kahihiyan, ay naglakad palabas ng mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, ngunit pilit na iniaangat. Wala siyang dalang anumang bagay mula sa mansyon, maliban sa mga damit at alahas na personal niyang pag-aari. Ang lahat ng mga bagay na nakuha niya dahil sa kanyang pagiging
Sarmiento ay naiwan. Ang kanyang kotse, isang mamahaling sports car na kanyang minamaneho, ay nasa labas na naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, walang glamor na kasama. Hindi ito matatapos dito, Miguel. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lason. Habang nakaharap si Miguel sa pintuan, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Magsisisi ka sa ginawa mo. Hindi mo ako basta itatapon. Ang mga ebidensya ang nagtulak sa'yo palabas, Bea. Hindi ako. Kalmadong sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig. Ang katarungan ay nananaig. Sa mga salitang iyon, umalis si Bea. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Ang kanyang pangalan, na minsang naging bahagi ng elitistang lipunan ng Manila, ay ngayon ay naging kasingkahulugan ng kahihiyan at panlilinlang. Ang mga social gatherings na kanyang pinupuntahan ay hindi na magiging bukas para sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan ay tatalikuran siya. Siya ay naging isang itinakwil, isang babala, sa iba na huwag lokohin ng pamilya Sarmiento. Ang kanyang paghahangad ng kayamanan at posisyon ay nagtapos sa kanyang lubos na pagbagsak. Si Paolo Garcia naman ay tahimik na nawala. Pagtatapos ang kanyang pag-amin kay Elena at ang pagkakabunyag ng kanyang papel sa panlilinlang ni Bea, agad siyang sinibak ni Miguel sa kanyang posisyon bilang chipper. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Marahil ay nagtago siya, dala ang matinding pagsisisi at kahihiyan. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang mas mahusay na buhay kasama si Bea ay tuluyang gumuho at ang kanyang anak ay iniwan sa pangangalaga ni Miguel. Marahil ay kakaharapin niya rin ng mga posibleng legal na kaso sa kanyang paglahok sa panlilinlang at pagsira ng ari-arian. Ang kanyang pagkawala ay isang tahimik na pagtatapos sa kanyang papel sa trahedya na ito. Para kay Elena Reyes, ang pagbabasa ng huling habilin ni Don Julian ay parang isang panaginip na naging totoo. Ang katarungan ng matagal na niyang pinanghawakan sa kanyang puso ay sa wakas ay bumalik. Sa mga sumunod na linggo, ang kanyang kaso sa medisina ay muling binuksan dahil sa matibay na ebidensya na inihanda ni Don Julian. Ang media, na minsan ay sumira sa kanyang pangalan, ay ngayon ay uulat ng kanyang pagbabalik. Ang bawat headline ay nagpapahayag ng kanyang pagiging inosente. Dr. Elena Reyes, mula biktima, ngayon ay bayani, ang isang pamagat. Minana ni Dr. Pez ang misyon ng Sarmiento Foundation. Ang isa pa, ang mga dating kasamahan na lumayo sa kanya ay ngayon ay nagpapadala ng mga mensahe ng suporta at paghingi ng tawad. Ang kanyang lisensya sa medisina na inado sa kanya ng walang katarungan ay ibinalik. Ang pangalan niya, na minsan ay kasing kahulugan ng kapabayaan, ay ngayon ay naging simbolo ng katarungan at pag-asa. Ang dating Dr. Elena Reyes ay muling nabuhay, ngunit ang pinakamahalagang bahagi para sa kanya ay hindi ang pagbabalik ng kanyang lisensya o ang pagkilala ng publiko. Ito ay ang pagkakataon na gamitin ang kanyang mga talento at karanasan para sa isang mas malaking layunin. Tinanggap niya ang posisyon bilang pinulo ng bagong proyektong panlipunan ng Sarmiento Foundation, isang komunidad na klinika at sentro ng suporta para sa mga kababaihan at bata sa Tondo, Manila. Ang Tondo, isang lugar na puno ng kahirapan, ngunit puno rin ng pag-asa at tibay ng loob. Isang lugar na malayo sa Forbes Park, sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan na sumira sa kanyang buhay. Sa Tondo, hindi siya isang tagalinis na pinandidirihan. Hindi rin siya isang dating neurosurgeon na may nakaraan. Siya ay isang manggagamot, isang tao na may kakayahang tumulong, isang tao na nakaranas ng matinding sakit at pagkawala at ngayon ay handang ibalik ang pag-asa sa iba. Ang pagtatayo
ng klinika ay nagsimula. Inugol ni Elena ang bawat araw sa pagpaplano, pagkuha ng mga tauhan, at paggawa ng mga programa. Ang bawat dingding na itinayo, ang bawat kagamitan na binili, ay tila isang piraso ng kanyang sariling paghihilom. Ito ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang misyon. Isang misyon na gamitin ang kanyang mga kamay na minsan ay humawak ng scalpel upang iligtas ang mga buhay ng mayayaman, upang ngayon ay humawak ng mga kamay ng mga mahihirap, mga inosente, at mga nangangailangan. Ito ang kanyang tsukli, ang kanyang pagbabayad sa sarili, ang kanyang paghahanap ng tunay na layunin sa buhay. Sa wakas, naramdaman niyang nasa tamang lugar siya, ginagawa ang tamang bagay. Ang kanyang nakaraang sakit ay naging kanyang lakas, ang kanyang pagbagsak ay naging kanyang gabay. Makalipas ang ilang buwan, ang liwanan ng Asa Clinic at Women and Children's Support Center ay opisyal na binuksan sa Tondo. Ito ay isang maliit, ngunit malinis at maligayang lugar na nagbibigay ng libreng medikal na serbisyo, konsultasyon at suporta sa mga ina at mga bata sa komunidad. Si Dr. Elena Reyes, na nakasuot ng kanyang puting lab coat, ay naglalakad sa mga pasilyo ng klinika. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakontento at dedikasyon. Ang kanyang mga mata, na minsan ay malungkot, patpuno ng pighati, ay ngayon ay kumikinang sa asa at pagmamahal. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay puno ng dugo sa operasyon at paglilinis ng marumi, ay ngayon ay humahawak sa mga maliit na kamay ng mga bata, nagbibigay ng gamot, at umaaliw sa mga ina. Ang mga tao sa Tondo ay minahal si Dr. Elena. Siya ay hindi lamang isang doktor. Siya ay isang anghel ng Tondo, isang simbolo ng kabutihan at lakas. Ang invisible hero na minsan ay gumala sa mga pasilyo ng mansyon ng mga Sarmiento, ay ngayon ay nakatayo sa harap ng lahat, kinikilala, ginagalang, at minamahal. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao, at ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang trabaho ay nagbigay sa kanya ng kapayarihan na hindi kailanman naabot ng kanyang nakaraang kayamanan at posisyon. Si Miguel Sarmiento ay madalas na bumibisita sa klinika. Hindi lamang siya nagbibigay ng pinansyal na suporta sa proyekto, kundi personal din siyang nakikilahok. Nakikita niya ang tunay na kagandahan sa ginagawa ni Elena at ang tunay na kahulugan ng pamana ng kanyang ama. Sa bawat pagbisita, kasama niya si Julian na maliit. Ang bata ay lumaki na, malusog at maliksi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Si Miguel, na ngayon ay iisang ama, ay nagmamahal kay Julian ng buong puso, na tila sarili niyang dugo. Ang kanyang desisyon na tanggapin si Julian, kahit na hindi niya tunay na anak, ay nagpakita ng isang uri ng pagmamahal, na higit pa sa dugo, isang pagmamahal na matatag at dalisay. Sa pagitan ni Elena at Miguel, isang bagong relasyon ang nabuo. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na romantiko, kundi isang mas malalim at matatag na pundasyon ng paggalang, pagtitiwala, at tunay na pagkakaibigan. Sila ay mga kasosyo ngayon, hindi lamang sa proyekto kundi sa paggawa ng isang mas mahusay na mundo para sa mga nangangailangan. Naupo sila minsan sa isang bangko sa labas ng klinika, pinagmamasdan ng mga bata na naglalaro. Salamat, Elena, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pasasalamat. Salamat sa pagiging totoo, sa pagbubunyag ng katotohanan, at sa pagpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at pag-ibig. Ngumiti si Elena. Salamat din, Miguel, sa pagtitiwala at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Ito ang aking bahay,
Ngayon, ito ang aking layunin. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang orange na liwanag ay bumabalot sa tondo. Ang buhay ni Elena, na minsan ay isang gumuho na gusali, ay ngayon ay muling itinatayo, mas matibay at mas makahulugan kaysa dati. Mula sa pagiging isang hamak na tagalinis na kinasusuklaman, siya ay naging isang respetadong doktres na nakahanap ng pagpapawalang sala, pagtubos, at isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng katotohanan, ang tibay ng puso, at ang walang hanggan na kakayahan ng isang tao na muling bumangon at magbigay liwanag sa iba, anuman ang dilim ng nakaraan.